Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-aaral na ito ay matatalakay natin ang patungkol sa tinatawag na fi hukmil khiyari fil bay'. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng yung hatol ng pagkakaroon ng tinatawag na opsyon o di kay pagpipilian sa pagbebenta. Syuri'a al-khiyaru fil bay'i fi 'iddati masail. Ang pagkakaroon ng opsyon o di kay pagpipilian sa pagbebenta ito ay pinahintulutan o di kaya ay maari sa mga iilang mga sitwasyon o di kaya sa iilang mga usapin. Tulad halimbawa, una, ما دام البائع والمشتري في المجلس قبل أن يتفرقا. Ibig sabihin, ang una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kabilang sa maaari at ipinahintulutan ng pagkakaroon ng opsyon ay yaong kapag halimbawa ang dalawang partido sa pagbibintahan, yung nagbebenta at saka yung bumibili, halimbawa ay hindi pa sila nagkahiwalay. Kumbaga nasa sesyon sila, nasa lugar sila ng transaksyon at hindi pa sila nagkahiwalay. فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا الْخِيَارِ فِي إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ. At sa ganung kalagayan, kapag halimbawa hindi pa sila nagkahiwalay sa isang lugar, ay mayroon silang tinatawag na al-khiyar. Nandoon sa kanila ang pagpipilian o di kay opsyon kung kanila bang tatapusin, kukumpletuhin ang tinatawag na transaksyon na iyon, o faskhihi o di kaya ay kansilahin nila yung pagbebenta na iyon. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alayhi wasallam kanyang sinabi, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ibig sabihin, ang dalawang partido, yung dalawang nagbebenta, di kayo yung nagbebenta at saka yung bumibili, ay nasa sitwasyon sila, nasa pagpipilian sila kung ito ba ay kansilahin nila o di kayo pagpapatuloy nila ang transaksyon, malam yatafarraqa, habang sila ay hindi pa physical na nagkahiwalay sa lugar na iyon. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Kapag halimbawa silang dalawa ay tapat sila sa transaksyon na iyon at ganun din ay naglinawan sila ng maayos patungkol sa produkto halimbawa o di kaya malinaw ang transaksyon na iyon, bawat isa sa kanila ay nilinaw ang halimbawa yung presyo at saka yung produkto halimbawa, at yun nga sinabi natin, sila ay tapat, walang nagsinungaling sa kanila, burika lahuma fi bay'ihima, ay pagpapalain ang kanilang transaksyon na iyon. Pagpapalain ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabibigyan ng baraka yung tinatawag na kanilang bintahan. Wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. At kapag halimbawa sinabi ng propeta Muhammad, ngunit kung mayroong depekto halimbawa na tinatago o di kaya sira na tinatago doon sa produkto na iyon, wa kadhaba, at ganun din nagsinungaling ang bawat isa sa kanila sa presyo halimbawa, muhiqat barakatu bay'ihima, ay buburahin sa kanila ng Allah, wawalain sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang barakah, ang pagpapala sa pagbebentahan nilang dalawa. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na usapin o di kaya sitwasyon na pinapahintulutan ang pagkakaroon ng opsyon dito, idha ishtarata ahadul ba'iin muddatan muayyanatan lil khiyar. Ibig sabihin, kapag halimbawa ang isa sa mga sabihin nating nagbebenta ay nagtakda ng isang tiyak na panahon para sa al-khiyar, yung para sa option na iyon. Fattafaqa ala dhalik, at yung dalawa na iyon ay nagkasundo sila sa option o di kay nagkasundo sila sa binigay ng isa sa nagbebenta na iyon na
takdang panahon para sa opsyon. Ibig sabihin, halimbawa yung nagbebenta ay nagbigay siya ng halimbawa 1 buwan, 2 buwan para sa opsyon. Ibig sabihin para sa pagpipilian kung ito ba ay kansilahin niya. So ibig sabihin, halimbawa nagbigay siya ng 1 buwan, 2 buwan o di kaya 1 taon, at kapag halimbawa natapos ang idda, natapos yung takdang panahon na iyon na binigay ng isa sa mga nagbebenta, ay ipagpapatuloy nila yung tinatawag na pagbebenta. Dahil yun ay kabilang sa pinahintulutan na kondisyon patungkol sa tinatawag na pagbibigay ng opsyon. Dahil mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, al-muslimuna ala syurutihim. Ang mga Muslim ay nakatali sa kanilang kondisyon. So kinakailangan ng isang Muslim ay tumupad sa tinatawag na usapan. So lalong-lalo na sa bagay na ito. Pangatlo, idha ghabana ahaduhuma al-akhar ghabnan fahishan. Halimbawa sa pangatlo na tinutukoy dito, kung ang isa sa kanila ay labis na nandaya o di kay labis na nanloko o di kay tahasang nandaya patungkol sa pagtataas ng presyo. Halimbawa, bi'an balagal ghabnu ath-thuluth. Halimbawa, na umabot na ito ng 1/3 mula sa paglagpas ng presyo na binigay ng isa sa nagbebenta. Halimbawa, na umabot na ito halimbawa ng 30% na sobrang pagbibigay ng taas na presyo. Halimbawa, bi'an ba'ahu ma yusawi 10 bi 15. Halimbawa, yung isang nagbebenta, halimbawa yung binibenta niyang produkto, binibenta niyang item, halimbawa ito ay nagkakahalaga lamang ng sabihin natin na 10,000. Ngunit binenta niya ito ng sabihin natin na 15,000. Ibig sabihin, kung ating titingnan, nasa mga 30% na ang lumagpas na nakukuha niya o di kaya sobra-sobra ang pagtaas ng presyo. O di kaya ay ibinibenta niya ito ng sabihin natin 20,000 halimbawa. So imbes na ang presyo ng dapat na presyo ng isang item, produkto na iyon ay 10,000 lang, ngunit ito ay masyado nang tinaasan. Ganun ang halimbawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa ganitong sitwasyon, فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخَ أَوْ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ الْمَعْلُومَةِ. Kapag halimbawa ganito ang mangyayari, so sa bumibili ay nasa kanya ang khiyar, nasa kanya ang opsyon kung kanya bang kakansilahin ang tinatawag na pagbebenta o di kaya pagbibili, o di kaya ay kukunin lamang niya, bibilhin niya lamang sa presyo na presyong totoo ng produkto na iyon. Ibig sabihin yung nalalamang presyo sa patungkol sa produkto na iyon na ibinibenta. Ibig sabihin yung normal price lamang ang kanyang dapat bayaran doon. Dahil qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dahil binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lilladhi kana yughbanu fi shira'i li dha'fi 'aqlihi, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit, man bay'ata faqul la khilabah. Itong hadith na ito, patungkol ito sa nung sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, merong isang lalaki, na yung lalaki na iyon sa pagbebenta, sa pagbibili ay naluloko siya. Ibig sabihin, dahil yun sa lidha'fi aqlihi, dahil yun sa kakulangan ng kanyang katilinuhan sa pag-iisip. So ibig sabihin, sa madaling salita, madali siyang maloko patungkol pagdating sa tinatawag na pagbebentahan. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man bay'ata
faqul la khilabah. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag halimbawa kung magbebenta ka, kung magbebenta ka, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faqul la khilabah, ay magsabi ka ng ganito, walang panlilin lang. Halimbawa kung ikaw ay magbebenta o di kaya kapag ikaw ay bibili, so ito ay magkapareho sa pagbibili man o di kaya sa pagbebenta. Ibig sabihin niya na walang panlilin lang, ay la khadi'ah. Ibig sabihin wag ang palabas nito, ang ibig sabihin nito ay huwag nyo akong linlangin. Kumbaga ipapaalam sa mga tao na pag halimbawa kung may bibili sa kanya o di kaya bibili siya, so sasabihin niya na walang panlilin lang. So yun ang isa sa mga marapat na pagpapayuhan ng bawat isa na mananampalataya patungkol sa tinatawag na sa pagbebenta. فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد. Kung halimbawa napagtanto niya na siya ay nadaya o di kaya siya ay naloko, halimbawa naloko siya sa pagbebenta o di kaya ay naloko siya na may bumili sa kanya, so kinakailangan ibalik ng nandaya sa kanya ang sobra. Ibig sabihin kinakailangan ibalik kung ano yung mga karapatan o di kaya yung sobra na galing sa pandaraya, so kinakailangan iyon ibalik sa kanya. O di kaya ay bifaskhil bay', o di kaya ay kansilahin niya. Okay? Wawalain niya yung bisa ng bintahan na iyon. So, yun ay kabilang sa meron siyang khiyar o di kaya meron siyang option doon sa bintahan na iyon. Kapag halimbawa nasobrahan siyang naloko o di kaya ay sobra ang pandadaya sa kanya. Pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idza dallasa al-ba'i'u fil mabi'. Ibig sabihin ng pang-apat, kung mali ang paglalarawan ng nagbebenta sa ibinibentang produkto. Halimbawa, sabihin natin na namimiki. Halimbawa, sabihin natin pinapakita bi an azhar al-hasan wa akhfa al-qabih. Nang halimbawa nito, kung halimbawa ang isang produkto ay pinapakita niya, nilalarawan niya ito ng ito ay maganda, ngunit ay itinatago niya ang depekto ng isang produkto. Halimbawa, so lalo na sa panahon natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo na sa online, lalo na sa bintahan sa usaping online, so marami itong nangyayari. Maraming mga nangyayari dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming naluloko lalo na sa ganitong usapin. Halimbawa, pag pinakita niya yung isang produkto, napakaganda, kumbaga maayos, ngunit kapag ito ay nabili na ng bumibili, ay ito pala ay kabaliktaran ng ipinakita sa kanya. So ibig sabihin, dito sa pang-apat ay may kabilang sa tinatawag na pagkakaroon ng opsyon ng bumibili kapag halimbawa ay pineke yung kanyang binili. So ito ay pagpapakita ng maganda, ngunit ito ay mayroong sira halimbawa. O di kaya, aw jama'a al-labana fi dar'i ash-shat fa inna lil mushtari al-khiyara fil fasakhi aw al-imda. Ibig sabihin, o di kaya sa pamamagitan ng pag-iipon ng gatas sa suso ng tupa. Sa ganitong kalagayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nasa bumibili ang opsyon o di kaya yung pagpipilian kung kanya bang kansilahin ang pagbebenta na ito, ang bintahan na ito, o di kaya kanya itong ipagpapatuloy o di kaya tatapusin. So ito ay kabilang sa nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi sa ganitong mga kalagayan. Sinabi ng propeta, la tasurru o di kaya la tusarru al-ibla wala al-ghanam, faman ibta'aha fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in sha'a amsak wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamrin. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, huwag iwanang hindi nagagatasan ang kamelyo. Halimbawa, kamelyo at yung tinatawag na tupa. Kasi bakit?
halimbawa kapag ito ay iniwanang hindi nagagatasan pagkatapos ay ibinenta, at sino man ang nakabili nito, ibig sabihin faman ibta'aha, sino man ang nakabili nito at natagpuan niya doon sa ibinenta sa kanya, halimbawa ng kamil o di kay tupa na ito ay walang gatas, sabihin natin fahuwa bi khairin nadarain, ibig sabihin yung bumili na iyon ay mayroon siyang dalawang pagpipilian. Pagkatapos niya itong gatasan o di kay pagkatapos niyang matuklasan na ito ay hindi pala o di kay wala siyang masyadong nakukuhang gatas halimbawa. Insya'a amsak. Kapag halimbawa kung gustuhin niya na manatili na lamang yung binili niya na iyon, so nasa sa kanya na, manatili sa kanya. Wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Kung halimbawa naman gustuhin niyang ibalik iyon doon sa nagbenta sa kanya, ay pwede niyang ibalik iyon wasa'an min tamrin. Kasama ang isang takal ng tamar. Ibig sabihin isang gantang ng tamar. Kasi bakit? Yung pag binalik niya iyon, kinakailangan may kasamang isang may kasamang isang takal o di kaya isang gantang ng mula sa tamar. Kasi bakit? Ito ay bilang pamalit sa gatas na kanyang ginatas mula sa mga ito, mula sa binili niya na iyon. So yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At marami pang mga halimbawa mga kapatid na malinaw na mga nangyayari, mga kaganapan, mga sitwasyon na kapag halimbawa ang isang item, halimbawa kapag ang isang produkto ay hindi tukma, hindi akma doon sa gusto, hindi kayo sa ipinakita niya, so kinakailangan ay nandoon sa ganung sitwasyon ay meron kang pagpipilian. Meron kang opsyon. Kung ito man ay pagpapatuloy mo ang pagbibili o di kaya ay pwede mo itong kansilahin. So yun ang kabilang sa binanggit natin na mga usapin patungkol sa pagkakaroon ng opsyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Panglima, idha wujida bil mabi' aibun yanqusu qimatahu. Panglima, kabilang dito sa mga usapin na ito na maaaring magkaroon ng opsyon kung matagpuan ng isang tao, isang bumibili halimbawa, na kung saan ang depekto sa ibinibentang bagay na nagpapababa sa halaga nito. Ibig sabihin, kung meron siyang matagpuan doon na depekto, halimbawa sa binili niya, at meron siyang natagpuan doon na kung saan ay meron palang sira, halimbawa dahil hindi ito sinabi sa kanya, halimbawa yun ay nagpapababa sa halaga ng produkto na yun dahil meron siyang aib, meron siyang depekto. ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ. Ibig sabihin, sa ganitong kalagayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na natuklasan na mayroong depekto doon sa produkto na iyon at hindi ito nalaman ng bumibili, at pagkatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung bumibili na iyon ay mayroon siyang pagpipilian, mayroon siyang opsyon kung ito ba ay pagpapatuloy niya ang transaksyon na iyon o di kaya ito ba ay kanyang kansilahin, tatapusin, di kaya kanyang wawalain ng visa ang bintahan na iyon. Yung qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyana lahu. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit sa kanyang hadith, hindi mararapat, hindi dapat o di kaya hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na magbenta siya ng isang produkto o di kaya isang ibinebenta sa kanyang kapatid na mayroon itong depekto. Maliban na lang kung kanya itong sinabi o di kaya kanya itong nilinaw doon sa bumibili. So yun ay hindi maaari sa pananampalatayang Islam. Kaya halimbawa, pag tayo ay nagbebenta, tayo ay nagtitinda, so kung mayroong depekto, mayroong hindi
o di kaya sira o mayroong problema sa ating binibenta, so sabihin natin ito doon sa bumibili. Kasi bakit kapag hindi niya nalaman at natuklasan niya na mayroon palang sabihin natin na depekto, o di kaya sira, o di kaya mayroong hindi maganda doon sa ibinenta, so mayroon siyang opsyon na kanyang kansilahin ang bagay na iyon, di kaya pagbili niya na iyon. So, ganun din, waliqawlihi sallallahu alayhi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Dahil ito ay kabilang sa kinakailangan pag-ingatan ng isang Muslim, dahil sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Ang sinuman ang manlinlang sa amin ay hindi kabilang sa amin. Ibig sabihin, hindi kabilang sa mananampalataya ang tao na siya ay naglilinlang, lumilinlang sa kanyang kapwa. Halimbawa sa pagbebenta, mandadaya, manlilinlang, so hindi iyon pasok sa itinuro ng pananampalatayang Islam, bagkus ito ay ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam. Pang-anim, إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة. Dito sa pang-anim mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tinutukoy dito ay kung halimbawa kung ang dalawang partido, ibig sabihin yung nagtitinda at namimili, ay hindi magkasundo sa sabihin natin sa presyo o sa paglalarawan ng paninda. Sa ganitong sitwasyon, kapag halimbawa sila ay hindi nagkasundo sa presyo at ganun din sa paglalarawan ng produkto, halafa kulla minhum al-akhar, at pagkatapos hanggang sa sila ay nagkasumpaan, ibig sabihin halimbawa yung bagay na ito, yung produkto na ito na sinabi ng bumibili na ganito ang presyo, halimbawa 10,000 yung napag-usapan nila, ngunit sinabi naman nung nagbebenta, hindi, 15,000 ang usapan natin. Kumbaga hindi sila nagkasundo sa presyo. Hanggang sa nagsumpa itong bumili, na nagsumpa siya na ganito ang pagkakaalam niya. At ganoon din si nagbebenta, nagsumpa rin na ganito ang pagkakasabi niya, halimbawa ganun. So hindi sila nagkasundo. At ganoon din sa paglalarawan ng produkto, halimbawa. So sinabi ng sa kabila, ang sinabi ko ay puti, at ganun din yung sa kabila sinabi niya ang pagkakaalam ko ay pula. So kumbaga hindi sila nagkaunawaan sa presyo at saka yung tinatawag na paglalarawan sa produkto. So sa ganitong bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kanilang dalawa ay naroon sa kanila ang opsyon, naroon sa kanila ang pagpipilian kung kanila bang ipagpapatuloy ang transaksyon na iyon, ang pagbibintahan na iyon, at o di kaya ay kanila itong kansilahin. Naroon sa kanila ang tinatawag na opsyon o di kaya pagpipilian. Dahil binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha ikhtalafa al-mutabayi'an wa sil'atu qa'imatun wa la bayyina li ahadihima tahalafa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan kapag halimbawa kung ang dalawang mamimili ay hindi magkasundo at habang naroon ang paninda, hindi sila magkasundo, hindi sila nagkasundo halimbawa sa presyo at saka sa paglalarawan ng produkto, ngunit ang paninda ay naroon at wala sa kanila ang may patunay. Wala sa kanila ang may patunay, sila ay sumumpa. Ibig sabihin, sumumpa sila, ibig sabihin, kumbaga, hindi sila nagsinungaling sa bawat isa dahil nandoon ang produkto at bawat isa walang patunay sa kanilang dalawa, so nagsumpaan sila. Ibig sabihin, pag ganito ang kalagayan hanggang sa humantong na sila sa pagsumpaan na hindi sila nagkasundo sa sabihin natin sa halaga, sa presyo o di kaya sa produkto, sa paglalarawan ng produkto na iyon. So ang mangyayari mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag ganito ang sitwasyon, ganitong usapin, ay naroon sa kanila ang tinatawag na pagkakaroon ng opsyon o di kaya pagpipilian. So nawa, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ay may mga bagay na kung saan ay dapat iwasan at may mga bagay na kung saan ay maaari naman itong humantong o di kaya maaari itong magawa ng isang mananampalataya o di kaya isang Muslim. So lalong-lalo na sa mga bagay na ito ay kinakailangan natin malaman at kinakailangan natin magkaroon ng idea patungkol sa mga bagay na ito. So jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.